Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverend Father Bong Bonggayan, SVD. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig sa pananampalataya, kung mamumuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, mananatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at iiwas sa anumang magdudulot sa atin ng sakit o kahirapan. Subalit sino man sumusunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit at ng kamatayan. Sa banal na Eucharistia, hingin natin sa Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan, hindi lamang sa pagpapakasakit, kundi hanggang sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Tumahimik tayo ng ilang sandali, ating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kaligtasan, kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit, ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa, sa iyo lang nangahawak, pagkat ako, kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, na mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay, ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yawi, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, mga kapanalig sa pananampalataya, sa ganitong pamamaraan na kung saan marami din ang nanonood at nakikisama dito sa banal na misa through video streaming, mahirap din dahil nais nilang tumanggap ng banal na Eucharistia. Subalit, ang mga trials na ito, mga challenges na hindi nagaganap sa panahong ito,
ay mas magaan kung titingnan din po sa kapanahunan ni Jeremias. Napakahirap po yung tungkulin iniatas ng Yahweh kay Jeremias, na kung saan siya ay batang-bata pa, medyo nga bulol, at ang tungkulin niya ay ipahayag na kapag hindi magsisi ang mga tao doon sa Jerusalem, sila ay magiging mga alipin ng ibang bayan, na sila ay magkakaroon ng parabagang pagsasakop ng bayan. At sabi ni Jeremias, yung kanyang tinatawag na soliloquy, yung para sa pansarili niya, bakit kaya ako ang inutusan nito? Bulol ako, hindi ako marunong, batang-bata pa, at kung ako'y magiging propeta sa bayang Israel, naku, hindi sila maniniwala dahil ang kanilang pinaniniwalaan ay yung mga matatanda. Kaya yung mga prophets noon ay mga matatanda dahil may wisdom daw sila, may karunungan. Kaya nga pinagtawanan ito sa Jeremias. At hindi lamang pinagtawanan, siya po ay tinulugsa, ikinulong, at kung ano-ano pang mga trials ang kanyang na-experience dahil sa kanyang pagpapahiwatig ng kalooban ni Yahweh. Mga kapanalig, lahat tayo ay may misyon, subalit tayo'y takot na ipahayag din sa madla ang ating paniniwala. Dahil baka nga naman tayo'y makikriticize, sasabihin tayo'y mga baliw, tayo ay walang mga pinag-aralan, tutuyain, and so on. So ang naghahari tuloy ay yung kasamaan sa halip na kabutihan. So ito yung una. Pero maganda rin po na kapag itinugon natin o isinama natin ang mabuting balita, ganitong nangyari din sa Panginoon. At kahit na iyong mga apostol, lalong-lalo na si Pedro, nang sinabihan ng Panginoon na kapag tayo'y pumunta na sa Jerusalem, magkakaroon ng malaking disgrasya, malaking mga mangyayari sa akin. Kaya sabi nga ni Pedro, sana Panginoon, hindi ganyan. Huwag sana na ikaw ganitong mangyari dahil ikaw ang Panginoon. Hindi dapat. Ikaw ang maghahari. Sabi ng Panginoon, halika Pedro, ang iyong pag-iisip ay pag-iisip ng tao na sa kanila ang pananampalataya ay magiging comfortable religion. Kaya ayaw tanggapin ang hirap, ang sakit, ang mga trials, ang mga hinaharap na darating pa sa ating buhay. Dahil ang gusto natin ay comfortable religion. Para bagatuloy, mayroong parang sari-sari store. Pinipili lang natin ang gusto natin. Yung iba, ayaw na. Ayaw na nating tanggapin. So, ganun din ho ang mangyayari sa atin. Kaya, kung sisingalan niyo po, ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay, ay siyang mawawalan nito. Mga kapanalig, ang 3 temptations, 3 things na dapat harapin natin ay una, kung nais natin na lumago ang ating pananampalataya at hindi tayo magagaya sa mga nananampalataya na kapag dumadaan na sa hirap, sa sakit, sa problema, ay nawawala na ng pag-asa. Una, deny yourself. Ano ba yung denial of yourself? It is really a denial of what religion is supposed
to be. Ayaw natin itong tanggapin na dadaan tayo sa krus gaya ng dinaanan ng ating Panginoon. Ayaw natin yan. Ito yung tinatawag na the temptation of Satan. Kaya sinabi ng Panginoon, halika Pedro, ang iniisip mo ay iniisip ng mga tao na kung saan ang religion sa kanila ay walang hirap. Na sila'y yayaman, na sila'y pagbibigyan ng Panginoon na kung ano-ano. So una, when we deny selfishness, when we deny the things that seduces us to a comfortable life, then we can go to the next virtue. Deny yourself, take up your cross daily. Sa ganito, pwede na po natin pasanin ang krus. We become obedient to God's will. And when we make this obedience, it will lead to joy. Ang obedience pala po, ang pagpasan ng krus. At kapag ito'y ginawa, tinanggap natin ng buong buo, we become obedient to God's will and will make us happy in the end. And then the next one is obedience. The next one is come, follow me. Pwede na tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ng buhay na puno din ng galak sa kabila ng hirap ng pandemic, sa kabila ng hirap na walang mga trabaho, sa kabila ng hirap na kapag hindi tayo nakapamasyal, para baga kulang ang ating pananampalataya o kulang ang joy ng ating buhay. No, trust in the Lord. You will be happy in the end. Mga kapanalig, let us then ask the Lord that we can carry the cross daily. Yes, it will lead us to humility and joy, obedience in the end. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. At sabi ni Pablo, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa kanya at talagang ganap, ito ang magiging daan para sa ating buhay. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus
ay makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit. Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaranas sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at kalinga mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanang Kristiyano, matuto nawa tayong mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabubuting katiwala at mapabanal din natin ang buong sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapa nating kapatid, mapalitan nawa ng walang hanggang kapayapaan sa langit ang kanilang mga sakripisyo at paghihirap dito sa lupang ibabaw. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa mga frontliners, lalong-lalo na yung mga nagkaroon ng positive sa COVID-19. Pagdasal din po natin ang ating mga benefactors, mga humihingi ng mga panalangin, lalo na yung mga GLAD Community Prayer Warriors, GLAD OCS, at ang mga nanunungkulan na sana huwag nilang kalimutan na ang dapat gawin ng isang tunay na Kristiyano ay tumulong sa kapwa. At sa ating mga personal na intensyon, tumahimik tayo ng ilang sandali. Ama, tinatanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amay tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos ang pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumanyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging dinaiba sa amin, bagamat di niya
tindularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya ay iyong walang maliw at nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kasama kaysa ng mga anghel na nagsisi awit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubiling at nakagagaling na utos ng Panginoon nating Diyos, buong pag-ibig natin dasalin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Pangako sa akin, ako naaakit na kita'y mahalin at hindi sapoy kahit anong lagim. Ako mapipilit nginig kang sambahin. Naaakit ako nang ika'y mamalas. Nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naaakit ng iyong katawang may sugat at nang tinanggap mong kamatay at libak. Naaakit ako ng iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang magabala upang ibigin ka, pagkat ko
walang mababago, mahal pa rin kita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang galing at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga esperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit ng may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng mapagpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Bernademits, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. Magsiyo ko kayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong sambayanan, at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong laglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
minamahal